Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Ogie Diaz, ito, actually, nung eleksyon ng 2022, Lenny naman talaga ito si Ogie Diaz. Kaya ano ito, kakamping ito. O ngayon, dahil pinag-uusapan na ang eleksyon sa 2028, may mga lumalabas ng pangalan, at saka kailangan naman talaga na pag 2026, ang oposisyon kailangan may pambato na. O ngayon, maaga pa, pino-float na, pinalulutang na ni Ogie Diaz ang tambalang Bam Aquino, Risa Hontiveros. Kumbaga si Bam ang president, pambato ng kakampings, ng dilawan at ng oposisyon, si Risa ang vice. Ngayon ang tanong, tanggapin kaya yan? Suportahan kaya yung tandem na yan ng mga kakampings, ng mga dilawan at ng oposisyon? Sa totoo, marami pa rin sa mga nasa kakampings at sa mga dilawan at oposisyon, Leni Robredo. Si Leni Robredo pa rin ang sinusuportahan ng maraming kakampings. Kahit sa survey naman, si Leni Robredo pa rin ang pinakamalakas na pambato ng oposisyon laban kay Sara. Kumbaga, Leni Robredo. Kaya lang ang tanong kasi, lalaban pa ba si Leni? Kasi sabi ni Leni, hindi na siya tatakbo. Ayaw niya na daw ng national position. Okay na raw siya sa Naga City. Marami siyang nagagawa sa Naga City. At saka magulo na daw sa national. Bahala na daw yung iba dyan sa national. Sinabi yan ni Leni Robredo na hindi na siya tatakbo sa 2028. Si Kiko Pangilinan, si Senador Kiko, nang nawagan sa mga kakampings at saka mga dilawan na kumbinsihin natin si dating VP Leni na huwag kaagad magsarado. Pag-isipan niya pa rin at maging bukas siya na tumakbo. Yan yung ano. Kaya lang, hindi natin alam kung anong magiging desisyon ni VP Leni, ni dating VP Leni. Kasi sinabi niya yon sa isang interview ng isang Bicolano na journalist. So ngayon, sa mga kakampings, may nagtutulak dyan, nahahati actually ang kakampings. Kung hindi tatakbo si Leni, ang isang grupo ng mga kakampings, lalo na yung nasa grupo ng Akbayan, yung mga kakampings na medyo leftist saka left of center, Risa Hontiveros sila. Risa Hontiveros. Pero yung talagang centrist or yung malalo na yung mga dilawan talaga at kakampings na hindi identified sa Akbayan, kung hindi si Leni, ang itinutulak nila Bam. Yan na yung mga katulad ni Ogie Diaz. At may nababasa ako na mga grupo ng kakampings, ganun sila. So ang tingin nila, si Bam Aquino. Kasi sa tingin nila, si dating Vice President Leni Robredo, kung hindi tatakbo siya, between Risa and Bam, Bam ang i-endorse ni Leni. Kung pipili siya kung hindi siya tatakbo. Kaya mayroong grupo ng kakampings at dilawan at nasa oposisyon, kung hindi tatakbo si Leni, sila, Bam Aquino sila. Para sa kanila, okay sila kay Risa Vice. Pero mayroon din kasing mga kakampings at mga dilawan na Risa sila. Bam naman yung Vice. Kaya kailangan i-resolve ito ng kakampings at ng dilawan at ng oposisyon. Sino ba talaga? Leni, Kiko, Leni, Bam o Risa sa pagka-presidente? Kung si Leni ang magpipresidente, sino ang magbabayis? Si Bam ba o si Risa? Kung ayaw naman ni Leni, sino magpipresidente? Si Risa o si Bam? Kailangang ma-resolve yan. Kasi talagang sa ngayon, hati ang kakampings dyan at saka ang dilawan. Ang malinaw lang naman, either naman siguro kay Bam at saka kay Risa, kahit naman si Risa nagsasabi, pag tatakbo si Leni, hindi siya tatakbo na presidente. Kumbaga sa kanya, si Leni pa rin kung tatakbo si Leni. Pero kung hindi tatakbo si Leni, sabi ni Risa, willing siyang tumakbong presidente. Ang hindi natin alam si Bam. Si Bam ba ay tatakbong presidente? Hindi pa siya nagko-comment yan.
Or willing rin ba si Bam na siya na lang ang mag-vice kay Risa? Si Risa ba, willing rin ba siyang mag-vice kay Bam kung ang piliin ni Lenny at ng mga kakampings ay si Bam? Yan yung kailangan na yan ngayon na pag-usapan. Kaya maganda rin naman ito na si Ogie Diaz ay nagpo-float ng ganyan. Ano pa yung issue ng mga DDDS, ng mga dilawan at kakampings, bakit gusto nila si Bam kaysa kay Risa? Ang tingin nila, Aquino yan. O di syempre, pag Aquino, mas kilalang ng mga kakampings at dilawan, Aquino. Pangalawa, si Bam kasi, ang tingin nila, ang politika ni Bam, parang si Lenny rin. Hindi siya masyadong ideological, hindi siya identified sa left or sa left of center, hindi siya progresibo. Kaya niyang makuha yung boto ng mga nasa left of center, left at saka yung progresibo. At the same time, makukuha niya rin yung mga dilawan talaga. Yan yung si Lenny. Kumbaga, pwede siyang acceptable siya sa iba-ibang center man yan, left of center, left. Pero si Risa, para sa iba, ang tingin nila kay Risa, left of center at left. Mahirap niyang makuha yung center. Kaya yan yung pagtingin ng iba. Para samantalang si Bam, makukuha niya yung center. At saka yung kahit nga portion ng right makukuha niya kasi hindi masyadong ideological si Bam. Kumbaga, ang pinapakita nila diyan, halimbawa nung elections nung 2025, si Bam marunong siyang maglaro. Nakuha niya ang endorsement ng iglesia, nakakuha siya ng suporta sa mga DDS, nakakuha siya ng suporta sa mga Marcos, supporters. Kasi naglaro si Bam, marunong siyang maglaro sa ganon. O si Risa syempre, medyo hardline. Kaya yung may mga nasa kakampings at mga dilawan na ang tingin nila, ang kailangang strategy gamitin sa 2028, strategy ni Bam. Yung pwedeng maglaro sa iba't ibang Si Risa naman, ang tingin nila, medyo hardline, yung ideological yung strategy. Kasi si Risa talagang anti-Duterte. Bagamat ngayon, si Bam, nung tinanong nga siya tungkol sa impeachment ni Sara, di ba, nung panahon ng eleksyon, sabi niya, ayaw ko munang sagitan yung issue na yan ng impeachment ni Sara. O syempre, dahil gustong makuha ni Bam yung boto, makakuha ng boto kahit papano sa mga DDS. Kaya nga, ang sabi nila, effective yung strategy ni Bam, kaya nag-number 2. Si Risa naman, medyo hardline. Totoo, may principles, pero pagdating kasi sa elections, kailangan mong makakuha sa lahat. Pero, may nagsasabi naman, hindi, marunong din naman maglaro ng ganyan si Risa, kaya lang talagang principled siya. So anyway, yun na nga. Kailangang i-resolve ng oposisyon sino ang pambato. Ito na nga, pinuploat na ni Ogie Diaz yung Bam Risa, pero siyempre nagre-react yung iba. Hindi, Risa yung president, Bam ang the more talaga na kailangan pag-usapan na yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.